Kanina, biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Para Oh, 'di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Ito ang malaking balita na patuloy binabasag ng media. Okay, pag-uusapan natin 'to. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Inigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng malem-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupo. Ito sinasabi, no? Maputol lang natin. Sinasabi nila na itong mga 18 Marines ginigipit sila. Alam nyo kung napanood nyo yung buong balita nito, yung buong interview sa kanila. Nako, matindi. Kayo na humusga. Pero in my opinion, nung napakinggan ko to, grabe ang media. Grabe. Parang ang media ay ang idinidiin sa klase ng kanilang pagtatanong ay itong mga Marines pa. Parang ang klase ng kanilang direksyon ay sila ay parang abogado ni Bongbong Marcos at ni Tambi, ni Martin Romualdez. Kayo po humusga, pero sa akin, nakita ko eh. No? Napanood ko. And sayang nga eh. Dahil supposedly, nung Sabado, magpapa-interview sila sa SMNI dahil sa amin, Banatero specifically, dahil para mabigyan natin ng liwanag ito, no? Pero sa kasamaang palad ay sila ay nagkaroon ng threat that time, no? May balita tayo, no, hindi ko nababanggitin. Ito po ay grupo ng mga uniformado na meron daw nagbabantay sa labas pa lang ng kanilang hideout, ng kanilang safe house, parang ganoon, no? Sa katunayan, itong kanilang pagkasasama ngayon, itong interview ngayon, naputol pa nga ito dahil may natatanggap na threat. Grabe po kasi talagang ito, derechahan. Si Bongbong Marcos ang mastermind. Kasabwat yung kanyang pinsan. Kaya napakadelikado nito. Mapapansin nyo naman sa klase ng media natin, sa klase ng Senado, sa klase ng congressman, sa Senado ng ombudsman, tila sila pa ang masamang tao. Naku, matindi. Doon pa lang, alam nyo, totoo po na may threat sa buhay nila. Nakakalungkot po. Kung itinuro sa likod ng panggigipit. Pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Ako, tama, may punto si Sir eh. Alam nyo, media, wag naman tayo magpapakasangkapan. Halatang halata yung klase ng tanong ninyo. Niluluto nyo. Parang idinidiin. Kaya nakikita ko yung frustration ni Sir eh. Bakit kami? Wag naman sila ang pagdudahan. Normal naman po kung hindi kayo maniniwala eh. Pero sana, ang titingnan po natin, may katunayan ba yung pinagsasabi nila? Hindi yung personalidad. Naiintindihan po? Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 malita po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Doon sa may lake, naku may lake. Doon sa Ilocos Norte na may lake, doon ba ando doon na hindi na siguro nila binanggit yung address kasi baka hindi po legal po yun. Pero yung address sa bahay mismo ni Bongbong Marcos. Diba? Ang sabi nga kanina, pamilya namin ang nakataya dito. Buhay namin. Alam mo, mas maniniwala ako ha. Tingnan no. Sila,
wala silang illegal na nagawa. Pero nagsasalita sila para isakripisyo yung kanilang buhay at yung kanilang pamilya para makatulong sa taong bayan. Totoo ba? Yes. Wala naman silang problema eh. Di ba? Unlike yung mga testigo ng kay BP Sara nakakulong. Oh. Iyon may problema. Yun mismo, pwedeng gawing kasangkapan ng gobyerno. Pwedeng fake. Ito wala, nananahimik ka sa buhay mo. Magsasalita ka, itataya mo buhay. Alam mo, para sa isang pamilyado, masakit yun. Itataya mo. Di bali ng buhay mo eh. Pero itataya mo yung buhay ng mga anak mo. Matindi po ito. Oh. Ibig sabihin, legit po. Ilan po yung May ano, boss? yung may leak. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong Nako. taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 2025 po, sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuwan, paper bag. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Nauna Kaya ako, sa totoo lang, wala akong katiwa-tiwala dito kay De Lima eh. Alam mo ito, gusto lang gumante sa Duterte. Diba? Obvious yan, nakulong to because of Duterte. Nahuli yung kalokohan niya. Pati nga dun sa driver, nahuli. Okay? Kaya ngayon, ito, wala, vengeance ang motibo nito. At hindi lang vengeance. Lagi pa doon sa townhouse kung saan nagkakabigayan ng sobre. Huwag tayo maglokohan. Ha? Yung tinuturo ng gobyernong ito na mastermind na di umano na si Zaldico patungkol sa ghost projects, laging ka-meeting ni De Lima. Yan ba ang ginagawa niyong matinong tao? Kayong liberal? Kayong pinklawan? nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Ang tinatanggi nila, okay? Ang tinatanggi nito si De Lima at saka itong Malacanang na tumanggap sila ng pera. Ang itanggi nyo, halimbawa, De Lima, ang itanggi mo na lagi ka nakikipagkita kay Zaldico dyan sa townhouse. Di ba? Kasi madaling madaling sabihin, hindi ako tumanggap ng pera. Oh, anong ginagawa mo doon sa townhouse? Nagiinuman kayo ng driver ni Zaldico. Hindi. Ako nagtatanong lang. Di ba? O, ano sa tingin nyo? Kainuman niya yung mga driver? Pogi ba mga driver ni Zaldico? Hindi ko alam. Oh, yun ang itanggi mo kasi yun ang sinasabi. Lagi ka dun sa townhouse. Yun din ang itanggi nyo, Malacanang. Huwag nyong sirain yung credibility nito. Itanggi ninyo na wala kayong natatanggap na maleta dyan at walang diniliber na maleta dyan sa Ilocos Norte, dyan mismo sa bahay nyo dyan sa may lake. Sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Eto, dederechohan ka kayo. Ha? Kayo, mga religious leaders, kayo mga senator, kayo mga congressman, kayo mga kung sino-sino man kayong grupo, ha? Diyan. At mga public officials na tahimik dito. Mga animal kayo? Anong klase kayong Pilipino?
Anong klase kayong tao? Ay, kayo ba'y tao o animal? 'Di ba? Hindi ko sinasabing kampihan nyo itong mga 18 na Marines. Ang sinasabi namin, imbestigahan ninyo. Ang imbestigahan ninyo, yung presenta nilang ebidensya. Imbestigahan ninyo yung maletang idinideliver. Hindi ang iimbestigahan ninyo yung mga Marines. Bakit kayo tahimik? Alam mo, maraming nagsasabi, bakit yung ibang congressman, ba't yung ibang mga sundalo, ba't yung mga ibang mga senador, ba't yung ibang mga religious leaders, bakit tahimik? Kasi alam nyo kung bakit? Maraming madumi. Maraming naambunan ng nakaw. Yan ang sinasabi po sa atin. Yung iba, hindi man kasing laki nitong mga quadcom, hindi man kasing laki ng mga natatanggap ng mga talagang attack dog ni Marcos at ni Tambi, pero nakatanggap din yung iba. Kaya ang tatahimik. At accountability. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Local yan. I think we know who's behind it. Okay, tingnan mo to. Napakadelikado po to. Ang sasabihin ng ombudsman na parang ang motibo nitong Marines na ito ay maghikayat ng sedisyon o rebellion o para pataubin ang gobyerno. Ombudsman to ha. Ombudsman. Anong gagawin natin kapag tayo ay kailangan magreklamo sa mga opisyal ng gobyerno? Sasabihin, sedition, inciting to sedition, gustong pataubin ng gobyerno? Anong klaseng ombudsman to? Hindi, sa totoo lang. Obligasyon mong imbestigahan yung ebidensya. Bakit ka nakafocus doon sa mga Marines? Alam mo, okay lang yan kung nasa korte na eh. Di ba? Normal yan. Sisirain mo yung credibility nung nagpipresenta ng ebidensya. Dahil ikaw ay nagtatrabaho doon ikaw ay abogado nung iyong boss na pinagbibintangan. Pero dito ombudsman ka. Hindi ka abogado ni Bongbong Marcos. Hindi ka abogado ni Tambaluslos. Ikaw ay ombudsman ng taong bayan. Anong gagawin natin sa Pilipinas kung ganito ang ombudsman natin? Nag-aastang abogado nung mastermind ng ghost projects. Hindi ganyan ang dapat reaction. Very dangerous tong ginagawa nitong si Boying. Very dangerous. Dapat, gawin mo muna yung trabaho mo. Hindi ka dapat naghuhusga agad. We know who's behind it. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Alam mo, ramdam ko yung galit at frustration nito si Sir. Kahit ako mapo-frustrate. Bakit binabansagang Duterte sila? Hindi sila pro-BBM, hindi sila pro-Duterte. Baka nga, ako sa tingin ko lang there is a possibility na anti-Duterte itong mga to. Hindi natin alam. Pero kung titingnan natin, remember, nagtatrabaho ito, yung iba sa kanila matagal na kay Saldico. Of course, si Saldico ang nagpapasahod sa kanila. Of course, si Saldico ay may influence over them. At alam naman natin si Saldico galit sa mga Duterte. Binabakbakan niyan si Sara. No? So, hindi malayo sa usapin. Baka yung iba dyan, o marami sa kanila anti-Duterte. Pero hindi yun ang issue, hindi kung anti-Duterte ka, pro-Duterte ka.
or pro-BBM ka, anti-BBM. Pag-usapan natin yung ebidensyang pinupresenta nila. Hindi yung personalidad. Hindi sila. Di ba? Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Hindi kumpleto kanina ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Teka muna ha. Okay, hindi raw sila kompleto. Ito yung sinasabi ko na talaga may threat sila. Sa katunayan, naputol pa nga ito eh. Dahil nagsalita na si Defensor, sabi niya meron ng threat. Kasi ayaw natin magbintang, okay? Pero, meron talaga na kakasubaybay sa kanila. Hindi natin alam. Malay mo. Ito hindi po tayo nagbibintang. Pero malay mo, even MMDA, na sa pangilalim galaw yan ni Torre. Hindi ko po pinagbibintangan. Ang sinasabi ko rito, posible. Di ba? Sila yung nakakalat sa kalsada. Hindi mo alam kung sila ay nag-aano ng trapiko or sinusubaybayan na sila. Pero meron talagang threat sa kanila. And that is given. Obvious po yun. Diba? Kita mo kung paano sumagot yung ombudsman. Ombudsman yun. Halata mong pilipit. Halata mong pinilipit. Ang facts. Kasi sabi pa nga nila yung iba dito may kasong atang homicide o murder. Di ba yung nabanggit? Paano may murder? Di ba hindi bailable yun? Paano sila laya? Di ba? Kung ano-ano binibintang dito. Di na ako magugulat, baka bukas. Ibibintang dito sa mga to na sila yung kinontak ni BP Sara para patayin sila Bongbong. Pag pinatay si Sara. Hindi ako magugulat kung bukas ibibintang dito na ang pumatay kay Jose Rizal ay isa sa kamag-anak nila. Grabe katindi yung mga binibintang. Di ba naaalala ninyo, dininay pa nga sila ng Marines. Tapos binago rin. Tapos ngayon naman may murder. Wow. Nakita na ba kayo ng kaso murder laya? Nakapag-bail? Baka siguro kung matataas na opisyal pero hindi ganito. Kanina, biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Di ba? Yan sasabi ko